Mr. Samonte, totoo ang lahat ng sinasabi ko. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang tumambay saglit at tingnan mo kung makikita mo si Celine. Gabi na, Mr. Samonte. Pupuntahan ko pa ang anak ko. Sandali lang, Warren. Halos lumabas ang galit sa kaloob-looban ni Lester. Kapag nagsinungaling ka sa akin, sisiguraduhin ko sa iyong may kalalagyan ka. Nagkibit-balikat si Warren at naglakad palayo. Sumandal si Lester sa pader at nagsindi ng sigarilyo at pinindot ang numero sa kanyang telepono. Magpadala ka ng isang tao dito. Gusto kong paimbestigahan si Warren. Gusto kong malaman kung nasaan si Celine. Lumipas ang kalahating buwan ng ganun kabilis. Habang si Lester ay nananatili sa Vancouver, inilipat niya ang lahat ng kanyang trabaho doon. Katatapos lang ng video conference nang kumatok ang kanyang assistant. Sir, sa tingin ko dapat mo itong makita. Ibinigay ng assistant ang file nang may ngiti sa labi. Sa ngayon, ang gobyerno ay nagsusubasta ng lupa sa bahaging timog ng lungsod. Sa kasalukuyan, ay may 3 kumpanyang nagbibid laban sa atin. Ang bahaging ito ng lupa ay mahalaga sa ating proyekto at gusto ng board na bumalik ka kaagad. Lumunok ang assistant bago muling nagsalita. Kalahating buwan ang sinusundan ng tao natin si Warren. At ayon sa kanyang report, si Warren ay nakikipagkita sa mga kliyente niya araw-araw at pumupunta siya sa babysitter para magpalipas ng oras sa kanyang anak. At maaaring wala talaga si Miss Ashton dito sa Canada. Sir, ang ibig kong sabihin, baka nagkakamali talaga tayo. Isinara ni Lester ang file. Ang mga bagay ay mas seryoso kesa sa iniisip niya. Napakunot ang noon niya sa pagod at nag-isip ng kalahating segundo. Kung ganon, kailangan na nating bumalik. Celine, kahit magtago ka hanggang sa dulo ng mundo, hahanapin pa rin kita. Warren, umalis na daw yung lalaki. Sa bahay ni Warren ay may bumalik mula sa labas at naglakad sa sala ng may kasabikan at ikinwento kung paano niya nasaksihan ang pag-alis ni Lester Samonte. Napaawang ang bibig ni Warren sa narinig habang nakaupo sa sofa. Ang kanyang mga nerbiyos na naging tensyon sa loob ng kalahating buwan, sa wakas ay makapagpapahinga na. Ben, Sunny, salamat sa kalahating buwan na ito. Si Warren ay taos-pusong nagsalamat sa mga ito at pagkatapos ay marahang hinalikan ang ulo ng batang babae. Kung wala akong inaanak, hindi natin magagawang lokohin si Lester. Hindi kailanman susuko si Lester ng ganon kabilis. Kung hindi sila nagtulungan ng kanyang kaibigan sa loob ng kalahating buwan. Warren, wag mong sabihin yan. May susunod ka pa bang kailangang tulong? Ipinikit ni Warren ang kanyang mga mata at mahinahong nag-isip. Dahil natagpuan siya dito ni Lester, nangangahulugan na determinado si Lester na mahanap si Celine. Kaya kailangan niyang hanapin si Celine bago ito makita ni Lester. Ben, ngayong nakatutok sa akin ang atensyon ni Lester, mahihirapan akong lumipat. Kaya kailangan ko ang tulong mo na maghanap para sa akin. Walang problema, Warren. Marami akong kaibigan sa sektor ng gobyerno. Hindi ito magiging mahirap para sa akin. Umiling si Warren at sinabing, maaaring mahirap hanapin ang taong hinahanap ko sa oras na ito. Warren, sabihin mo lang kung sino ang ipapahanap mo. Celine Ashton ang pangalan niya. Makalipas ang 1 linggo, pagkaalis ni Lester, ipinagpatuloy ni Warren ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Naghintay siya ng 1 linggo upang marinig ang balita mula kay Ben. Warren, nakita na namin ang babaeng nagngangalang Celine.
Ayon sa impormasyon, huling nakita siya sa daungan. Mga 5 buwan na ang nakakalipas. Umalis siya kasama ang isang bata. Ngunit walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. At ang kanyang mga records ay tila nabura. Tumayo si Warren sa kinauupuan at malalim na nag-isip. Umalis doon si Celine. 5 buwan na ang nakakaraan. At dumating si Lester sa kanyang pintuan. 2 buwan na ang nakakaraan. Ibig sabihin, sa 3 buwang iyon, hindi alam ni Lester na umalis na si Celine. Dahil hindi naghinala si Lester sa sanggol noong nakaraan, maaaring mahulaan niya yun ngayon. Hindi alam ni Lester na aalis si Celine kasama ang sanggol. Kaya kailangan niyang mahanap si Celine bago ito mahanap ni Lester. Pero saan kaya pumunta ang babaeng yun? Dahan-dahang pumikit si Warren. Lumipas ang kalahating araw sa katahimikan. Biglang bumukas ang mga mata ni Warren at makinang naliwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Makalipas ang 1 buwan. Sa Australia, isang babaeng naka-maternity clothes ang lumabas sa elevator at naglakad patungo sa kanyang maliit na apartment. Ibinaba ni Celine ang kanyang bag at kinuha ang kanyang susi. Nang bigla niyang makita ang isang pares ng makintab na leather na sapatos. Subconsciously, sinabi niyang, "Excuse me," at handang tumalikod at lumakad palayo. Sa loob ng 2 hakbang, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. "Celine." Nang marinig ang boses, natigilan si Celine. Nanlamig ang kanyang buong katawan nang lumingon siya. Sa wakas, ay natagpuan na ito ni Warren. Si Celine ay naging napakahina at hindi na siya ang walang muwang at matalinong babae. "Warren, ikaw ba talaga yan?" Nanlaki ang mga mata ni Celine sa gulat at hindi makapaniwalang tumingin kay Warren. Dumating siya sa Australia nang walang pinagsabihan kahit sino. Kaya paano nalaman ni Warren? "Celine, naglakbay ako sa ilang bansa para hanapin ka. Hindi mo ba ako papapasukin kahit saglit?" Tumawa si Warren. Napangiti si Celine at nagmamadaling binuksan ang pinto. "Umupo ka muna at ikukuha kita ng tubig." Pumasok si Warren at pinagmasdan ang maliit na apartment. Kahit maliit ang lugar, maaliwalas ito at maayos. Pagkaupo niya sa sopa, lumapit si Celine na may dalang tubig. Bumaba ang mata ni Warren sa bilugan nitong tiyan at bahagyang nagdilim ang kanyang mga mata. "Celine, paano ka nabubuhay ng mag-isa dito?" Napabuntong hininga si Celine at napailing sa sinabi ni Warren. Napakaraming tao sa mundong ito na nabubuhay ng mag-isa. Kaya bakit naman hindi ko kayang gawin yun? Pero buntis ka. Warren, hindi ito ang una kong pagbubuntis. Napabuntong hininga si Warren sa sinabi ni Celine. Ang tanging nararamdaman niya ay kirot sa kanyang dibdib. Paano nga ba niya makakalimutan na ang babaeng kaharap niya ay minsan ang nabuntis sa kulungan? Ilang beses na ba itong nakaranas ng kawalan ng pag-asa? Ilang sandaling namayani ang katahimikan. Huminga ng malalim si Celine bago uminom ng tubig. Warren, paano mo na lamang nandito ako? Isang beses mong sinabi sa akin. Sinabi ko sa'yo? Napakunot ang kilay ni Celine sa pagkataranta. Bakit hindi niya ito maalala? Tinitigan ni Warren si Celine at dahan-dahang sinabi, matagal na panahon na ang nakalipas. Sinabi mo sa akin na gusto mo talagang pumunta sa Vancouver para makita ang mga dahon ng maple. Nang marinig yun, natigilan si Celine ng ilang segundo. Parang may bigla siyang naalala. Bahagyang nagbago ang mukha niya. Talagang matagal na yun. Noong mga panahong iyon,
Isa pa siyang spoiled na babae at nagsusumigaw na makapunta sa Vancouver upang makita ang mga dahon ng maple. Ngunit ang lalaking nakakulong ng malalim sa kanyang alaala ay desidido siyang dalhin sa Australia. At hindi man lang naisip ng lalaking yun na pupunta siya sa Australia. Warren, hindi ko naisip na kilalang kilala mo pala ako. Bahagyang ngumiti si Celine. Ang lamig sa mga mata nito ay lalong dumudurog sa puso ni Warren. Pinigilan ni Warren ang pagnanasang yakapin si Celine. Huminga siya ng malalim at nagkunwaring nagbibintang. Celine, hindi mo ba ako iniisip na tunay mong kaibigan? Hindi mo man lang sinabi sa akin na pupunta ka sa Australia ng mag-isa. Hindi mo man lang ako tinawagan sa loob ng maraming buwan. Hindi mo na ba ako gustong makita ulit? Kinakabahang umiling si Celine. Warren, pasensya na. Nagmamadali kasi ako. Kaya hindi ko na nasabi sa'yo. At saka ayoko malaman ng maraming tao. Hindi ako pumunta dito para marinig kang humingi ng tawad. Dahan-dahan at seryosong sabi ni Warren. Tinitigan niyang mabuti si Celine. Celine, ngayong nahanap na kita, bakit hindi mo ako hayaang manatili at mag-alaga kay Daisy kasama ka? Hindi. Ayoko, Warren. Makinig ka, Celine. Sa kalagayan mo ngayon, na isang babaeng may anak sa ibang bansa, hindi mo ba naisip kung gaano kadelikado yun? At saka pumunta na rin si Lester sa Vancouver para makita ako. Natigilan si Celine nang marinig iyon. Warren, pakiusap. Huminga ng malalim si Celine at mariing sinabi, 2 taon mo na akong tinutulungan sa pag-aalaga kay Daisy at ayoko nang makaistorbo pa. At ngayong alam na ni Lester na nasa Vancouver ka, may paraan na siya para mahanap ako. Kaya please, bumalik ka na lang sa Vancouver para sa akin at mamuhay ng isang magandang buhay. Ayoko na talagang makita ang lalaking yun. Tapos na kami. Nang marinig ang katigasan sa tono ni Celine, natahimik si Warren bago tuluyang mapabuntong hininga sa kawalan ng pag-asa. Ito ay pareho pa rin ang inaasahan niya. Alam niyang magiging ganito. Kapag nagdesisyon si Celine, paninindigan niya ito. At walang makakapagbago sa isip nito. Walang silbi ang pangungumbinsin niya dito. Celine, babalik na ako sa Vancouver. Pero ipangako mo sa akin na aalagaan mo ang iyong sarili. Pupuntahan ko kayo ng madalas ni Daisy. At hindi mo ako pwedeng tanggihan. Pagkabalik mula sa Vancouver, hindi na inilagay ni Lester ang kanyang isip sa kanyang trabaho dahil matagumpay niyang natapos ang kanyang bid. Araw at gabi, nilunod niya ang kanyang sarili sa alcohol at ang mga gawain ng kumpanya ay ibinalik niya sa board of directors. Inangkin ng kanyang kumpanya sa publiko na kailangan ng CEO na magpahinga para sa kanyang sarili. Ngunit alam ni Lester sa kanyang puso na hindi siya magre-relax. Bagkus ay magpapakasasa sa sarili. Kinagabihan, nagmaneho si Lester pabalik sa mansyon na dati niyang tinitirhan. Bumuhos ng napakalakas ang ulan sa labas at basang-basa siyang pumasok sa bahay. Pagkapasok niya sa loob, sumugod si Lester sa ikalawang palapag at binuksan ang pinto sa master bedroom. Madilim at tahimik ang silid. Kumunot ang noo ni Lester. Ang malamig at malungkot na kapaligiran ay nagpapanik sa kanya. Walang laman ang puso niya. Ang pakiramdam na yun ay namayani sa kanyang puso sa nakalipas na ilang buwan. Binuksan ni Lester ang ilaw at tinitigan ang bakanteng kwarto. Noong nandito si Celine, palaging puno ang kwarto ng maraming bulaklak at maraming larawan nila ang nakasabit sa dingding. Naalala pa niya noong inutusan niya ang mga kasambahay na linisin ang lahat ng ito.
Pagkatapos niyang maipakulong si Celine, ang mga bagong kumot at bedsheet sa kwarto ay napakakinis at wala kahit ni isang gusot. Palibhas ay matagal nang walang natutulog doon. Ang dating mainit na atmosphere ay hindi na mauulit muli. Wala nang hihiga pa sa kama na ito. Parang pinipiga ang puso ni Lester. Nakasabit pa ng maayos doon ang mga damit ni Celine. Nakalimutan siguro ng katulong na iligpit ang mga ito. Nagulat siya nang makita ang mga ito. Nag-init ang kanyang mga mata. Sa kanyang nakita ay parang biglang sumulpot muli si Celine. Masaya itong nakangiti sa kanya sa binili nitong damit. Nakapagtataka na naalala niya ng mabuti ang lahat ng tungkol kay Celine. Sumasakit ang kanyang dibdib. Napahawak si Lester sa kanyang noo. Inamin niya sa kanyang sarili na hindi siya makaget over sa babaeng iyon. Ngunit bakit ganon? Anak lang ito nang pumatay sa kanyang ina. Gusto lang niya itong gamitin sa simula pa lang. Si Celine ay isang kasangkapan lamang sa kanya para sa kanyang paghihiganti. Pero kailan pa siya nahumaling dito? Naglasing siya buong magdamag. Sa mga gabing walang tulog, naiisip pa rin ni Lester na nakahiga pa rin si Celine sa tabi niya. Ngunit oras na upang magising siya sa isang panaginip. Thank you guys for listening and watching.